Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Amen. Yung iba parang di pinagpala ni Lord, no? Isa po, natanong ko po kayo ulit. Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Iba't iba pong aspeto ng pagpapala ang binibigay sa ating Diyos, no? Di lang material. Kung baka ang material ay bonus na lang, bonus part na ngayon sa Panginoon para binibigay sa atin. Una pa sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nakasama po natin si Nanay Christina. Hello po. Welcome po kayo dito sa Amazing Grace Kabuyao. Warm welcome po ang aming pong binibigay po sa inyo. Para po natin ng Lord. Kahapon po, nag-send po ang NDRRMC ng signal number 3 ang Laguna. No? Sabi po doon, sabi nung Sabado ng umaga, mga 18 hours, after 18 hours, tayo po ay matatamaan ng bagyo. No? Patuloy po natin isama sa panalangin yung mga taong apektado ng bagyo ngayon. Lalo na sa Bicol po, sa Bicol region, kasi doon po talaga tatama ng bagyo. Patuloy pa natin ipanalangin na nagkaroon ng mga casualties pero wala pong mangyari sa mga member ng tao. Wala pong masaktan, mapahamak, o ma-aksidente, mamatay. Patuloy pa natin ipanalangin sa Lord. Kasi po ang bagyo, wala po talagang pinipilit na tatamaan. No? Lahat po tinatamaan ng bagyo. Kaya po, kahit tayong mga nasa Laguna, kahit tayong mga nasa upper part region, ipag-pray din natin ng bawat isa. Kasi hindi na po bagyo physical ang ating nararanasan, kundi may mga spiritual storms tayo kinakaharap. Naniniwala po ba kayo na kayo maharap ngayon sa spiritual storms? Sa mga kalamidad ngayon sa buhay nyo? Kayo ba'y binabagyo ngayon? Hindi ba parang di binabagyo? Gusto nyo bang bagyuin? Ayan, nababasa niyo po, ang ating topic ngayon ay 5 reasons why Christians fall into temptation. Pero before that, I ask you to pray na humingi tayo ng guidance sa Lord, humingi tayo ng discernment, ng wisdom. Ganun din humingi tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa natin kahapon man, kanina man, hihingi natin ng tawad sa Panginoon. Lord God, una po sa lahat, Panginoon, kami po napapasalamat. Ito po ay aming niluluwalhati, Panginoon. Dinadakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Pagdamat, Lord, kami po yung mga may maraming pagkukulang, Panginoon. Pero hindi kailanman hindi ka nagkulang sa bawat isa, Panginoon. Pagdamat kami nagkakasala, Panginoon. Hindi kailanman, Lord, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Bagamat kami, Lord, ay nagiging unfaithful at times, Lord God. Pero, Lord God, hindi ka nagiging unfaithful, Panginoon. Patuloy ka nagiging faithful, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya, lalo na sa iyong salita na nagiging source, Panginoon, ng aming peace of mind, Panginoon. Nagiging source, Lord, of wisdom, Panginoon, Lord, upang magamit namin sa araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Lord God, humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkakasalang nagawa namin, Panginoon. Ikaw po, Lord God, ang siyang magbalot sa amin, Lord God, ng presensya mo, Panginoon. Baguhin niyo yung mga puso namin, Panginoon, araw-araw, Lord God, hanggang sa ito'y maging kalarawan mo, Panginoon Jesus. Lord God, wala po kami kayang gawin apart from you, Panginoon Jesus. Ganun din, Lord God, habang, Lord God, aming pagbubulay-bulayan ng iyong salita, Panginoon, maging mainam, Lord God, ang iyong salita sa mga buhay namin, Lord God. Tamaan mo mga puso namin, Lord God. Baguhin mo mga puso namin, aming mga kaisipan, Panginoon, Lord God. Buksan mo mga spiritual eyes, ears, minds, Panginoon. And most especially spiritual hearts, Panginoon. Buksan mo, Panginoon. Buksan mo, Panginoon. Lord God, ang iyong salita ang siyang tumama at tumimo sa mga buhay at puso namin, Panginoon. Lord God, ikaw pong gumamit at gamitin mo ang buhay ko bulang isang mabawang aroma, Panginoon. Lord God, Lord God, wala po kong kakayanan, anong talino, talento, abilidad, ay nagagaling lamang sa iyo, Panginoon. At Lord God, sabi mo sa iyong salita, hindi manahan sa sarili kakayanan, Panginoon. Pagkos, dumipende sa iyo, Panginoon, at sa iyong biyaya, Panginoon. Pinapanalangin namin na mawala rito ngayon, Lord. Ano mga rason nila, dahilan, bakit sila wala ngayon? We pray, Father God, for their safety, Panginoon. We pray, Lord God, for their protection, Panginoon, for their redemption, Lord God. Araw-araw, Lord God, patuloy silang gabayaan sa nahan,
nagbigay ng mga oras nila, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon. Lord God, iniwan namin temporarily yung kanya-kanya namin mga tahanan, ang mga pamilya namin na iwanan sa aming mga tahanan. Gabihan mo sila, ingatan mo sila, Panginoon. Panginoon, pinapanalangin din namin na nawa, Lord God, ang mga pamilya namin, Lord God, ay makasama namin sa pagpupulong sa isang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Nire-review namin ang namang gawa ng kaaway sa pangalan na lamang Panginoon Jesus. In Jesus' name, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Lord God, matagal na siyang talo, Panginoon, doon pa lamang sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus. To all the glory and praise and honor. In Jesus' mighty name we pray, and everybody will say, Amen. Amen. Kung kayo po ay may mga Biblia, no, Tagalog man o English version, Spanish ba? Meron kayong Spanish version. Chinese. Ayan. Ano po nakikita nyo sa screen ngayon? Ahas. Ano po kayong uri ng ahas yan? No? Violet Mamba. Ayan. Yung po ating topic ngayon ay 5 reasons why Christians fall into temptation. Ano ba ibig sabihin ng temptation o tukso? Meron yung kantang sa bigat, diba? Tukso. Ewan mo ako. Iko lang yun. Alam niyo yun? Inabot ko ang dami siya inabot. Hindi mo na... Maraming salamat inabot. So, layuan mo ako. Ewan mo. Sa totoo lang po, ang tukso ay hindi lumalayo. No? Ang tukso ay laging nandyan. Amen. Kahit nasa simbahan dyan, nandyan ang tukso. Kita mo, pag nag-debate yung pastor, inaanto ka. Kaya, pag nag-debate yung pastor, may nag-chat sa'yo. Isa naman, kapag nag-debate yung pastor, may kapag-usap ka, sisisip ka pa sa loob ng simbahan. Ano mo ba siya? Maraming tukso ang ginagawa ng kaaway para i-distract tayo. Isang paraan kung bakit ginagawa ng kaaway, natuksoin tayo, ano bakit? Ayaw na tayo lumapit sa Panginoon. Ayaw na may mangyaring pagbabago sa atin. Ayaw niya na lumago tayo bilang isang Kristiyano. Kasi sa totoo lang po, ang ating mundo ngayon ay neutral. No? Kung ano yung popular, ano yung okay, ano yung mga settle, doon tayo. Kung ano yung mas maraming boto, doon tayo. Kasi kaysa naman sa kung ano yung tama. No, ngayon darating na po ang eleksyon. Hindi po mahalaga kung gaano kadaming pera ang binibigay ng mga tatakbo. Ang mahalaga kung ito ba'y umahawak ng totoo. Tapat sa totoo. Tayo mga Kristiyano, kahit wala nang tumakbo mga gobernador, mayor na Kristiyano, hanapin natin kung ano yung mas malapit na values. Kung sila ba'y pinangahawakan ng katotohanan, kung sila ba'y pawang kasinungalingan lang, sabi sa 24 oras. Ayan po, 5 reasons why Christians fall into temptation. Ang ating pong team context ngayon, sige po, next week po. Hindi ko po pala nalagay. Pasensya na po. Sige po, proceed po tayo. Sabi po sa Matthew 26, kung kayo po may mga Biblia sa bahay, kunin niyo po, no? Para next linggo, may mabasa po kayo dito pag nandito po kayo. Although may alternative po tayo na nasa cellphones, pero the best way pa din po is gamitin natin yung ating mga physical Bible. Kasi, sa totoo lang po, masarap po basahin kapag kayo mismo naggagano ng pages eh. Yes, wala nga cellphone, save ko na para kayo yung page no? Gamitin po natin mga Biblia. Matthew 26. (26, 36 to 45). Aking pong babasahin sa Tagalog.
Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, "Dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon." Ngunit sinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nasimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya sinabi niya sa kanila, "Ako'y halos mamatay sa tingin ng aking kalungkutan. Naghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat." Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. "Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito na paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari." 40, nagbalik siya at dinatnan niya natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makakapagpuyat ng kasama o kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay nahina." 42, muli siyang lumayo at nanalangin. "Ama ko, kung hindi po maalis ang kopang ito, malibang inamin ko, mangyari na ba ang inyong kalooban?" Muli siyang nagbalik at nakita na naman niya ang natutulog sila, sapagkat sila'y antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin. At iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya at nakita niyang kanyang mga alagad. Sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay pinagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, hali kayo, narito ang nagkakanulo sa akin." Ito po tayo na ito na nasa Gethsemane ng ating Panginoong Jesus, dadakpin na po siya. Ilang beses pong ginawa ng mga Pariseyo na dakpin ng ating Panginoong Kristo, pero hindi sila nagtagumpay dahil hindi pa oras ng Panginoon. No? Sinama niya sina Pedro, anak ng dalawa ni Zebedeo, si Andrew at si John. Sinama niya. Kaso, nung sinama niya, natutulog. Kapag po ba kayo bumabiyahe, ano po bang madalas mong gawin? Ba po kayo passenger? Sa isang tulog po, no? Di ba naman sightseeing habang natutulog? Kung natutusin po, masarap po matulog. Lalo po ngayong gantong panahon na malamig, na umuulan. Masarap po matulog. Ang question dito, nung sinabi na Jesus ang kanyang mga alagad, nakita ng tulog. Pero hindi dahil sa tulog sila, kundi dahil sa puyat. Bago sila pumunta sa Gethsemane, nagkaroon sila ng pag-iipon. Nagkaroon sila ng last supper kung tawagin. No? Tandaan niyo po yun, doon po pinapinaso ng Panginoon sa Kristo, tinapay na kayo ng pagsasalusaluhan. Kasi doon piniprepare na ni Jesus kung kanyang mga alagad na malapit na siya ipako sa krus. Malapit na mangyari ang kalooban ng Diyos. Kasi kung hindi gagampanan ng Panginoon sa Kristo na mamatay sa krus para sa atin, wala pong ibang kaligtasan. Hindi po tayo maliligtas ang kahit sino sa atin. Hindi po pwedeng umalis si Jesus sa krus. Kasi kung umalis si Jesus sa krus ngayon, nasa na tayo ngayon? Ang estado natin ngayon bilang isang tao, patay. Kaya at maniwala po kayo sa hindi, kailangan mamatay ng Panginoon sa Kristo. Nagpagabag ng Panginoon kasi sobra pong hirap ang dinanas niya. Sa Matthew 4:4, sabi po roon, bago i-prepare ng Panginoong Ama, ang Panginoong sa Kristo, dumaan muna si Jesus sa wilderness. Doon, inilig siya ng banal na spirito para tuksuin, ialam ang panukso ng kaaway. Kasi in that way, makikita natin kung ano yung obedience ng Panginoon sa Kristo sa Diyos Ama. Tayo kapag inuutusan tayo ng ating Panginoon, minsan, marami tayong dahilan eh. Nandun na yung conviction, pero sinaset aside natin. Ano kasi Lord? Kasi ang dami kong kasi Lord eh. Baka next time na lang. Pero yung pala yung bin na Lord na gawin mo ngayon. Nung nag-evangelize po kami dito sa Kabuya, sa Cubs. Sa Cubs,
talaga pong may conviction. Marami kang nakikita ang tao na, Lord, hindi na po ibibigay mo. Sila pong prospect. Kasi hindi lahat po pwede mong masyalan eh. Hindi mo kaya yun. Hindi lang ikaw ang ginagamit ng Lord na instrumento. No? Pero nga, may inililid sa atin ng ating Panginoon na prospect. Hindi ka po basta-basta, ay, ito po, pwede po siya kailangan pwede. Kasi yung method, yung talino, wala po yun, bali wala po yun. Iba't iba po ugali ng tao. Lalo na kung impatient ka, hindi ka mapagpasensya, ako, bago anong nasabi mo sa kausap mo. Kung wala yung love ni Lord sa life mo, baka kung ano nasabi ni Lord sa iyo. There are 5 reasons bakit tayo nalalaglag sa tukso. Ito po ang una. Deep accepted thinking. Napaka-straight po. Next slide. Yung accepted thinking, ito po ang una. Ginagawa nga nila. Bakit hindi ko pwedeng gawin? Basahin po natin. The marketplace of a thought that many people buy today revolves around social acceptance thinking. This means that when individuals act, they often base their decisions on the standards set by what the majority are doing. This is commonly referred to as accepted thinking. Sadly, this mindset is also prevalent in Christian communities, where some base their actions solely on what they observe other Christians doing, rather than seeking guidance from God's Word and the Holy Spirit. Ibig sabihin po, kung ano yung aksyon na ginagawa natin, nakadepende kasi tayo, nakatutok tayo sa aksyon na ginawa ng iba. Binabasa natin yung mga ginagawa natin kasi nakita natin yun sa karamihan. Isa pong rason bakit nalalaglag ang isang Kristiyano sa temptation dahil hindi nakatuon sa Panginoon. Nakatuon sa tao. Sabi sa Galatians, sinabi po roon, I do not aim to please people. I aim to please God. Sabi nila Peter, pati ni John, nahuli sila na nagbabahagi ng ebanghelyo sa templo. Nakita sila ng mga Pariseo. Pinadampot sila. Ngayon, sinabi ng punong pari sa kanila, kung hindi nyo ititigil na ibahagi ang salita nyo, kung hindi nyo ititigil na ibahagi ang Jesus na yan, papakulong, papatayin namin kayo. Sabi nila Pedro at John, magpapatuloy kami. Hindi kami nakatutok sa tao, hindi sa Diyos, na tumawag sa amin. Kapag tayo tinatawag na Panginoon, ano mas nangingibabaw sa atin? Tayo ba yung napapangibabawan ng opinyon ng iba? O napapangibabawan ng salita ng Diyos? Kasi dalawa lang po yan, hindi ka po pwedeng mag-settle sa dalawa. Kailangan isa lang ang puntahan mo. Ang barko po, may destination na pinupuntahan. Ang mga kotse na pupunta sa SM, may destination po pinupuntahan yan. May kanya-kanyang ruta. Ang aeroplano may ruta din yan. Hindi mo pwedeng mahati sa gitna. Ito po para dito, ngayon dito sa kabila. Tayo po isa lang din ang destination natin. Ano ang pinipili natin i-accept? Ang opinion ng iba o ang opinion, ang salita ng Diyos. Kasi mas matibay po ang salita ng Diyos sa salita ng tao. Masakit man nakarinig ng salita ng tao, pero panghawakan natin yung salita ng Lord. Kasi the final judgment would be His Word. Ang judgment ng tao, ngayon lang yan. Pero ang judgment ng Diyos, tandaan po natin, sa susunod, malapit na po. Anong mas nakakatakot? Napakinggan. Ang judgment ng Diyos o ang judgment ng tao. Masakit po na ma-judge ang tao. Pero mas matakot po tayo sa Diyos na manguhusga ngayon balang araw. The first one is, He accepted
thinking. Sige po. Next. A vivid example of this can be seen in the life of Peter. Nung time na nasa Gethsemane po ang Panginoong Jesus, pag napusit po kayo sa 46 down to 50 plus na verses, passages, nakikita niyo po lang kung paano ang aksyon na ginawa ni Pedro. Sabi sa Matthew 26, 51-53, but one of the men, ito pong men ay si Peter, na si Pedro po. Si Pedro po ay kilalang impatient na tao. No? Hard-hearted. Kumbaga, bato sa bato, tawagin. Kaya tinawag siyang Simon. Ay si Cephas, rock. Bato. Kasi si Pedro, kapag nasaktan yan, sasaktan ka rin yan. Kapag may hindi yan nakuha, gagawa niya lahat ng paraan, makuha niya lang yun. Kaya nga, before itong doctrine si Jesus, nung habang nasa table sila, umalis si Jesus ngayon kasi umalis si Judas, ginawa na yung gagawin niya para mahuli si Jesus. Ngayon, lumabas si Jesus, lumabas si Judas, ay si Peter, nintahan si Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko po kayo iiwan. Sasamahan ko po kayo hanggang sa kamatayan. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makuha. Si Jesus, niyakap lang si Pedro. Sabi niya, Pedro, tigil ako ng manok. 3 beses, ipagkakanulo mo ko. Alam ng Diyos ang ginagawa natin, ang gagawin natin. Huwag na huwag tayong mangangako sa Diyos. Napakahirap ang mangako sa Lord. Nagbitaw ko nga ng Lord, atin po akong next linggo. Tapos nung Sabado, nagbitaan lang may overnight sa swimming. Naku Lord, ano po yun, ang hirap ng pumili. Tapos sabi pa nang nag-invita sa'yo, uy, may ano dito, may champurado dito. Dili lang po. O di kaya, punta tayo sa shopping tayo doon, bibili tayo sa H&M. O di kaya sa pen shop. Ganda, no? Pero ganyan tayo ng kawin para mawala ka eh. Kasi hindi naman dumadating si Satanas sa'yo sa harapan mo, pangit eh. Ikaw pa gusto mo pangit, hindi na natin gusto pangit. Gusto natin maganda, bago, brand new. Yung shine and bright. Like diamond. Gusto natin yung Lord, ipresenta mo sa akin sa harapan ngayon yung pinaka-the best. Pero yung obedience natin, worst. Binibigay natin sa Lord worst. While God is giving us best things. Na hindi tayo naging grateful. Grateful lang tayo kapag nakukuha natin yung malalaki. Pero tayo ba'y grateful kapag meron tayong maliliit na bagay? Pinagpasalamat ba natin sa Diyos na buhay tayo ngayon? Pinagpasalamat ba natin sa Lord na tayo gumising ngayon? O baka pagkagising mo, kinuha mo na yung cellphone mo, kaskas ng mata mo, bukas ng Facebook, ay may nag-notice. God is neglected often by those whom say they love the Lord. Minsan nakakalimutan ang Diyos. Hindi lang minsan, madalas kinakalimutan ng Diyos ng mga taong nagsasabing mahal nila ang Diyos. Hindi po ako accepted doon. Nangyari po sa akin yun. At may part talaga na nangyayari yun. Nakakalungkot po yun. Kung isipin na po, yun, napagpapalit na pala ako sa ibang bagay. Mas nakatuon na pala ako sa blessings. Mas nakatuon na pala ako sa ibang tao. Mas nakatuon na pala ako sa work and education ko, Lord. Eh, nung una, pinag-pray mo sa Lord na mangyari ko, binigay ng Lord. Kasi makalimutan natin ang baon natin sa Panginoon. Na ito'y gagamitin natin para sa Lord.
Hindi tayo binibigyan ng Lord ng blessing para lang sa sarili natin. Ito yung binabalik natin para sa glory ng Lord. Balik po tayo sa nangyari. One of the night, Jesus prayed in the Garden of Gethsemane. Just before being arrested by the Roman soldiers, Peter acted impulsively out of fear and misunderstanding. Akala ni Pedro dadakpin si Jesus, tapos yung ginawa ng action, kala na superhero siya. Dito po ang nangyari. No? Seeing the imminent danger, Peter grabbed a sword, kinuha niya. Espada ng isang Romano sundalo. Pagkakuha niya, saka niya tinaga yung tenga ng Romano. For Peter, ano yun? Kumbaga, para sa freedom ni Lord, para hindi ma-abduct ang Panginoon Jesus. Akala niya, ginagawa niya the best na eh. Akala niya, Lord, tama to, kaya tatagay yung tenga niyan. O isa pa, kabila naman. Kaso, sinabi ni Jesus, itigil mo. Nirebuke siya ng Panginoon. Ganyan mo ba tayo? May pinapagawa sa atin si Lord. May ginagawa tayo, pero akala natin pinapagawa ni Lord. Mas ginagawa naman natin. May ganun mo bang circumstance na gumagawa tayo ng mga bagay na akala natin para sa Lord. Pero deep down, para sa akin natin. Lord, para to sa'yo. Para to sa'yo, Lord. Pero tinanong mo ba sa Lord kung para ba talaga sa kanya yan? Tinanong mo ba sa Lord, pinagawa na ba sa'yo yan? Sabi sa Romans 12 verse 2, know the perfect will of God, pleasing, good. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will know what is good and pleasing. Balik po tayo. Nang tinagana ni Pedro ang tenga ng Romano sundalo, Jesus immediately rebuked him, reminding him of a greater truth. Jesus said, sa Matthew 26:52, nakalagay po ba yan? Put away your sword, Jesus told him. Those who use the sword will die by the sword. Don't you realize that I could ask my Father for thousands of angels to protect us, and He would send them instantly? Kaya tayo magpadala ng Lord ng sundalo ng mga kawan, ng mga anghel, para isave mo Panginoon. Pero bakit mismo pati ang anghel hindi ginawa? Hindi sinundan ng God the Father. Kasi will ng Lord yun na mangyayari. Ang akala ni Pedro na pagliligtas sa Panginoon ay paghahadlang pala. Paghahadlang pala. Kaya diba, may part sa context sa Matthew, sa Matthew 26, sinabi doon ng Jesus, stay away from me, Satan. Umalis ka sa akin, Satanas. Kapag ikaw sinabi ng Jesus na, umalis ka sa akin, Satanas. Ano ang gawin mo? Yun, di mo ba Satanas? Si Pedro malamang nasaktan niyo. Kasi natin na, di makakagin dito. Ginagamit ng kaaway ang mga sarili natin. Ginagawa niya din tayong vessel. Kung tayong vessel ni Lord, para sa kanyang glory, nagiging vessel din para tayo ng kaaway. No? Para lahat lang ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kapag tayo nakatuon sa opinion ng iba, mas nagiging nangingibabaw ang plano ng kaaway kaysa sa plano ng Diyos. When we live in a social acceptance world at hindi tayo driven na salita ng Lord, tayo po'y mawawala sa mismong purpose. This moment highlights the danger of acting based upon humanistic or societal norms rather than aligning one's actions with God's will. Ganyan po kasi, di ba, kapag di mo ginawa yung majority na ginagawa ng iba, i-ano kayo, di-judge kayo. Diba? KJ mo naman. Sabi nga nila, ano kayo ko kay Jesus lang. KJ, kay Jesus lang. Ano mo, may ganun.
ginajudge tayo kapag hindi natin nagagawa yung ginagawa ng karamihan. Minsan, sinasabi pa rin ba kapag nakasuot ka ng mga tulad sa mga suot ng babae mahaba. Mahaba. Apo. Dress. Dress, mga ganyan, no? Kasi babe, dosya mo naman, tandaan mo naman, sabi, nasa 80s ka pa, 70s ka pa. Ngayon, ano na, 2024 na. Ngayon, ang mga kabataan eh, kulang na lang, magsuot ng airconized na damit. Nalabas sa bahay, kala mo, nakatuwalya na lang. Okay yun sa mundo. Kasi, popular. May nakita lang artista na nagsuot ng gano'ng kaiglis, ginaya na. Hindi, baka kapag ginawa kayo, marami pa gusto sa akin. Gusto ng kaaway yun. Gusto ng kaaway na maging popular ka. Huwag kayo mag-expect na maging popular sa mundo na nagtakong sa Panginoon. Huwag na huwag yung ambisyonin na naging popular ang pangalan nyo. Kasi yung pangalan na sa Cruz, naging popular yan, pero sa negatibo. Pinako siya sa Cruz. Kung gusto maging popular, sinuba natin, gusto po natin kasama po tayo sa pamatayan ng Panginoon na tayo sumampalataya sa Kanya. Niniwala po ba kayo? Amen! Dapat lang po tayong maniwala. No? Ngayon, pangalawa, the past success poison. Yan ko lang po, nasa part 1 natin. Temptation comes in many forms, often subtle and tailored to our weaknesses. Ang temptation po, hindi po yan tinatamaan yung mga kalakasan natin. Ang tinatamaan po ng temptasyon, yung tukso, yung kahinaan natin. Napakahina po natin mga nilalang. Apart from the working and enabling grace of God, we are weak. We are fallible. Napakahina po nating tao. Kaya di ba kapag may times na nawalan tayo ng karamay sa buhay, minsan naging sorrowful tayo eh. Minsan kapag dinatrade tayo ng ating mga kaibigan, nandun yung galit, di ba? Nandun yung parang inis, na akala ko, panghabang buhay na to. Akala ko, for life na to, best friend. But you betrayed me. Why did you do that? Sabi nga yun. Yeah, you taught me about this. Nagiging partner din ko. Yeah. A temptation seeks to draw us away from God's will and toward actions or thoughts that compromise our faith. If we are so focused about the opinions of others, we will do what they are doing. Hindi malabo. Nagagawin din natin ginagawa nila. Curious ka lang sa umpisa niyan. Ano yung ano? Maganda ba yan? Yan, nung nakapokus ka na, mag-iunti na yan. Mag-iunti ka na pala, lumalakad. Nagawin yung ginagawa ng iba. Kaya may tinatawag eh, Christian na, pero parang 80s kung mabuhay. Parang walang Diyos na kinikilala, walang Diyos na pinaniniwalaan. Part 2.2, the past success poison. Sige po. Bilis ang para. Mapapatawad naman ako ng Diyos kung gagawin ko ito. Marami pang mas makasalanan sa akin. Na malaya. Lord, mabuti naman akong tao eh. Ito nga yung kabagdayan namin. Hindi kulang na lang, hindi maglinis ang mga katawan nila. Ako nga Lord, nag-charity pa ako, nabibigyan ako ng tithes and offering. Samantalang iba, dumadalo, wala namang binibigay. Naalala niyo pa yung kwento ng isang biruda. Tapos yung pariseo, na nagbigay daw sa templo. Ano po yung mas na-please si Lord? Yung biruda. Yung biruda, sabi nga sa kataan na yung heart of worship, I'm coming back to heart of worship. It's all about you.
It's all about you, Jesus. Sa bridge nun, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Look into my heart. Into my heart. Ang Diyos tinitingin po sa puso natin. Ang tanging yaman na tinitingnan ng Diyos yung puso po natin. Kapag yan ang ibinigay mo sa altar ng Panginoon, nalulugod ang Diyos. Pero kapag binigay mo sa altar ng Panginoon ang kayabangan mo, ang pagmamalaki mo, ang pagmamataas mo, saksi po ang salita ng Panginoon na bali ang ginawa natin na hindi mag-please ang Lord. Lapas, poison, success. Kilala niyo po si Haring David? Kilala niyo po ba si Haring David? King David ay isa sa mga naging ruler ng Israel noon. Si David po ay isang handsome, like Kuya JR. Gulat niya si Kuya JR. Bigyan lang po yan. Si David ay isang... Lahat tayo! Okay, ito na kami na eh. Lahat po tayo nilikha ng Lord mo. Beautifully, wonderfully made by God. Ngayon si Haring David ay isang, noon bago siya maging hari, siya po ay isang pastor. Nakita na po ba kayo nagpapastol ng mga tupa? Ako po kasi personally, hindi ko po nakakita. Nabaka pa lang po. Nabaka, kambing, gano'n. Pero yung tupa, hindi ko po nakakita kasi wala po mga tupa dito sa atin. Meron ba dito? Meron. Meron nga. Isa po yung napanood ko lang sa video, sabi ron, kilala pala ng mga tupa ang boses ng pastol. No, kapag tinawag ang pastol, maglalapitan yung mga tupa. Sa DBBS po namin, nung nagkaroon po ng DBBS dito sa Pagsanahan PJ, nagkaroon po kami ng game. Hanapin mo yung pastol mo. Yun ka! DBS, yun ka! Dito ka sa children. Ngayon, yun ka! Nagkaroon po ngayon ka. Hanapin mo yung boses ng pastol mo. Ngayon, naka-blindfold kayo dyan. Sarap po sa pakiramdam. Manigit ka. Kasi dahil yung matututunan. At talagang overflowing. Ngayon, naka-blindfold kayo lahat. Tapos may mga, ito yung starting line nyo. Dito may mga traps. Tapos, mayroong isang magpapanggap na Jesus. At pero maraming magpapanggap din na Jesus sa paligid mo. Ngayon, habang nakabandol ka, nakayo ka dyan, ligapang kayo. Kasi may mga lubid doon eh. May lubid, minsan nakatayo kayo. Nakakita na masama na kayo, nakakapit kayo na parang mga CCU. Ngayon kayo. Habang naka-blindfold kayo, may magsasabi sa tayo mo, dito ka sumunod sa akin, dito ka sumunod sa akin. Hindi, dipindahan. Mali, dadaan mo. Kaya hindi ba sa amin, hindi po namin naman, hindi ba sa amin nakawala na. Nakalimutan na ano. Tapos Jesus naman, yung pagkakal Jesus sa malayo. Dito ka, diretso lang. Una niya kasama si Jesus. Diretso lang. Habang malayo si Jesus sa mga bed. Yan lang ngayon. Tapos may mga iba na lalapit sa'yo, na sabihin na ako. Dito ka, diretso lang. Kung dito pa ako, uuwag pa, pero wala akong nanghakbangan. Yung pagkabukas ko ng mga blindfold ng ibang mga kabataan, nag-iyakan ko sila. Kasi spiritually, nangyari po yung sa atin. Nangyari po yung sa atin. Akala natin gumayon si Lord eh. Hindi lang natin narinig yung boses na piling natin wala na si Lord. Pero ang problema pala, nakinig tayo sa dibulong sa pahinga natin, sa kaisipan natin. Lord, patawarin po ako. Lumayo po ako sa'yo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Sumunod ako sa sinabi ng ibang boses. Ganon ang ginagawa ng kaaway. From the first part, victory, kasi kasama si Lord eh. Pili mo talaga, victorious ka na. Kasama si Lord. Pero, habang lumalakad kayo, parang wala na si Lord. Parang hindi ko naman yung boses ng Diyos. Nasaan yung, Lord, nasaan yung boses mo? Dating boses na bumubulong sa atin eh.
Kaya iba, panalangin natin sa Lord na bumalik sila sa Panginoon. Kasi spiritual, ganun ang nangyari, ginagawa ng kaaway. Ganun at ganun. At hindi po nagbago. From generations to generations, ganun ang gagawin ng kaaway. Mas matindi. Mas malala. Kala mo masaya ka kapag wala ka sa Lord? Masaya po, parang pinano, masaya tayo. Pero tayo destroy ng kaaway. Ngayon, si Hari David ay isang napaka-magaling na hari. No? Inapunta siya ni Lord. Ilang taon po ba siya inapunta ni Lord? Na maging hari ng Israel. Tandaan niyo po. Kapag niyo ba natanda? Bata pa siya noon. Ngayon, officially, naging hari siya. Inanan siya ni Samuel. Kasi bago siya maging hari, talagang napatumba niya si Goliath eh. Ang pinalaban niya, si pati yung bato lang. Pero yung bato pala na yun si Lord. Ganun kaliit na bato. Tumama dito. Pinatumba ang isang malahigante. Higante talaga, hindi pala. Higante kaaway ng mga Israelita, ang mga Pilisteo. Ngayon, naging hari siya, maraming victories na nakuha si David. Ginamit siya ng Lord powerfully, mightily. Naging makapangyarihan siya sa lahat ng mga bansang lumalapit sa kanila para sila ay akalabanin. Naging matagumpay sila. But, ito po ang nangyari. Tinawag po si David bilang isang after God's own heart na servant. Sabi po sa Acts 13 yan, 13:22. In his youth, David famously defeated Goliath, and later as a king, he led Israel to victory against countless enemies. Though these triumphs, David became a vessel of God's power. His victories were testament to God's faithfulness and intervention. However, but David's story also serves a powerful reminder for us. Ito po ang nangyari. David committed a grievous sin against the Lord. Nakakommit si King David ng malalang kasalanan. Una, adultery. Pangalawa, murder. Bago nangyari ang murder, nandun na ang adultery, nag-exist na sa life ni David. Hari na siya eh. Maraming concubines lang, for sure. Kasi binanggit sa Biblia, maraming concubines ang mga hari. Kapag ang hari ng mga Israel, kumuha sila ng mga concubines eh. Na iba pang mga babae. Kukuha sila dyan. Hindi yung gusto ng Lord. Ngayon, habang naglalakad si Aaron David sa malaking palasyo niya, gusto niya pang makakita ng maraming magaganda na tanawin. Nalakad siya, nakita na sa di kalayuan, may naliligong dalaga, babae. Hindi pala dalaga, babae. May anak mo yun. Babae. Niligo. Para kay David, napakaganda na. Para kay David, ito na yung woman of my life. Ito na yung woman of my life, Lord. Pero, nakalimutan ni David na servant pala siya ng Panginoon. At niyasawa anak na yung kanyang pinagnangasaan. Ngayon, ginawa para magawa ni David na makasiping yung babae. Sinabi niya kay Joab, isang magaling na sundalo, pinunong sundalo, sabi nila, ito gawin mo, yung asawa ni Bathsheba, pag nilaban kayo, una mo, naging sa unahan. Para kapag, tapos yung mga syempre, kalabo natin malakas, patay ka agad yan. Hindi magagawa ko na yung gusto kong gawin. Ginawa yun ni Joab. Ano na si Uriah, ikaw na nalaban, patay si Uriah. Ngayon, nangyari yung ginawa ni David. Nagawa niya yung gusto ng gawin. Nakalimutan ni David na lahat ng victories niya ay mula sa Lord. Ang nangyari kasi kapag may victories tayo, ginajustify na natin yung mga mali natin. Nagtagumpay naman ako nakaraan, kaya siguro okay na magkasala ngayon. Napatatawarin na naman ako. Nag-grace ka naman. Sabi nga ni Pablo, sin abounds, grace abounds. But tayo po ba'y mas pipilitin magkasala para magkasala? Para lang malaman natin na grace abounds? Hindi maaari.
Ang grasya ng Diyos may hangganan po. Kapag tayo ay namatay. Ang kamatayan po ba alam natin? Hindi po. Hindi po. Ngayon, this tragic turn in David's life highlights an important thing sa atin. We can easily forget the true reason we are called and used by God. Often we become so consumed with the fleeting pressures of sin that we lose sight of our purpose. In our arrogance, we might even try to justify our wrongdoings by pointing to past victories or God's blessings, forgetting that those victories were only made possible through His intervention. We must remember that God is the source of our success, and it is only through His grace that we are able to overcome. When we lose sight of this, we risk falling into the very sin we were once delivered from. Kaya po napakahirap na kapag bumalik ka, pinalaya ka sa kasalanan na yan, bumalik ulit, napakahirap na po makawala. Kaya nga sabi na dito sa babae, adulterer na babae, ay prostitute po ba yan? Prostitute, sabi niya, sin no more. Napatawag yan pero sin no more. Huwag po natin gawin pilitin bumalik sa dati nating buhay. Kasi tayo na po yung maghihirap. 3. The believe in yourself mindset. Meron po isang, may mga verses na ginagamit ng tao ngayon, kahit hindi naman Kristyano may ginagamit Ayan. Yan po, number 2. Kaya ko yan! Kinaya ko nga noon. Sa Facebook, sa Facebook, kakayanin ko ulit. Kakayanin ko ulit. One verse that is often misunderstood or misapplied by many Christians is 1 Corinthians 10:13. The temptation in your life are no different from what others experience, and God is faithful. He will not allow temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. At first glance, this may seem to suggest na binigay sa atin ng Panginoon ang inilaw ng Lord ng temptation kasi kaya natin. Na parang ganun yung point ng verse. But meron pong verse dito na kasunod. God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will not. He will show you. He will make a way. And there seems to be no way. Maganda mong kanta yun. He God make a way. When there seems to be no way. Sige po, next slide. John 15, verse 5. Ang sabi po rito, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Paul retaliated, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. We can do all things, but through the help of the Lord. Temptation is allowed, not because we can withstand against temptation, but because God is doing something behind para magkaroon ng way out. Minsan kaya tayo nalalaglag sa temptation kasi akala natin kaya natin. Akala na dapat labanan ko yan. Kasi kaya ko naman yan, kahit boxing pa kami. Kaya ko yan. Pero anong ginawa ni Joseph? Yung ginawa sa kanyang pag-aaral ng asawang Potiphar. Anong ginawa niya? Hindi niya nilapitan na mas nilapitan. Ang ginawa niya, lumigo siya. Diba nga, habang naliligo siya, mapit yung temptation. Mapit yung temptation. Okay. Si Joseph, talagang nakaubad. Tapos, yung asawa ni Potiphar, niyayaya siya. Yan sabi ni Joseph, hindi ko po maaaring gawin ito. At hindi ko po gagawin ito.
Dahil ako po'y pinamahalaan. Pinamahalaan ko, ari-arian ng aking master. Ba't ikaw hindi mo maaari? Hindi mo maaari dahil kanya ka. Ginawa na Joseph na may siya. Tinakbuhan niya yung asawa ni Potiphar ng nakahubad. Iniwan niya ng gamit, hindi na siya nabis. Wait lang, bibis mo na ako, tapos tatakbo ako. Hindi mo ginawa ni Joseph. Tumakbo na siya agad. Madali pa siya. Ang temptation mo, hindi po natin dapat lapitan. Hindi po natin dapat kalabanin kasi hindi natin kaya. With our own strength lang, hindi natin kaya yun. Kita mo, kapag ikaw siningi ka ng mga kaaway mo, sinabi ka hindi maganda, minsan, sasabi ka pa hindi maganda din eh. Sabi mo, ikaw ganyan ka din eh. Minsan kapag dapat, binabato mo, tinapay, pinata mo rin dapat. Sabi ng Lord, kung gusto mo gawin sa'yo ng iba, kung gusto mo gawin nila sa'yo, gawin nila sa kanila muna. Although hindi man nila gawin yun, gawin pa rin natin. Gawin pa rin po natin. Huwag po tayo magtatanim ng masama dahil lang binigyan tayo ng masamang gawa. Tanong po natin ng mabuti. Na believe in yourself, thinking. Ito po ang pangatlong rason, bakit tayo nalalaglag sa temptation? Kasi akala natin, kayang-kaya natin ang kalaban, ng temptation. Consider the analogy of a plant that needs the water and light. Kasi mga po, common, nagdilibig po yan eh. Talagang may mga halaman po yan sa tapat namin. Yan namin, nurture niya yun. Minsan, tinakabasa niya po ng mga sobra na sama. Tsaka niya po tatalihan. Ano tawag grafting po ba yan? May tago na sa mga paghahalaman. Teka ba? Ngayon, habang ang halaman ay pwedeng lumago, pero hindi siya independent. No? Kailangan ng halaman ng water. Kailangan ng halaman ng sunlight. And tayo Christians kailangan ng Panginoon. We cannot grow apart from the Lord. And we cannot overcome temptation with our own strength. Unless God intervenes, we will always be defeated. Lagi tayo magiging talunan kapag nananahan tayo sa sarili natin kakayanan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on with your understanding. In all your ways, acknowledge Him. In all your ways, sabihin nga po, in all your ways, acknowledge Him. Amen. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi, nagpupulong na yun. Kapag sinod mo Panginoon, sinod mo kanyang righteousness, there's a blessing. There will always be a blessing. Huwag mo nang sabihin sa Lord na, Lord, bigyan mo kang blessing kasi ginagawa ng Lord yun. Kahit di mo pa sabihin sa Kanya. Gagawin ng Lord yun. Ang sinasabi na ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Isip mo palagi ang aking katuwiran, ang aking salita. Sumunod ka sa akin. Gusto natin ng blessings eh. Pero huwag sana mawabalik sa isipan natin na mas gusto natin sumunod makuha yung giver ng blessing. Yung giver po palagi. Si Paul, sinabi niya, si Paul po ay isang Pariseo, isang Hudyo, na na-convert into a Christian. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Mahina po tayo, kaya kailangan natin ng grace ng Panginoon. Pero dahil sa kahinaan natin, doon natin mas nagmamanifest eh. Doon mas nagmamanifest ang kapangyarihan ni Lord. Akala natin negatibo ang pagiging mahina eh. Pero hindi pala. Diba, inaknahan si Pablo na Lord, positive pala. Kasi kaya pala ako mahina, nandun pala yung kalakasan sa'yo. Nandun pala sa'yo, Lord. Ang kalakasan palagi pong nagdalik sa Panginoon.
Kung wala pong kalakasan nagmumula sa Lord, malamang po, baka yung iba sa atin, natuloy na ngayon. Wala na sa kaisipan. Diba, daming, kahapon na po, na-share ko din sa Burner, na-share namin dito sa Bible study na karamihan ngayon na pumapatay sa tao ngayon, depression. Depression. Yung akala mo, kasi isip mo, kaya mo natin. Kapag nanaan ka sa kakayanan mo, darating ka sa puntong, Lord, suko na po ako. Hindi, gusto ko na pong mamatay. Kala ko kasi Lord, kaya ko eh. Tapos minsan, sinisisi pa si Lord. Diba Lord, binigay mo itong temptation to, ay yung pagsubok na to, pero bakit di ko ito kaya? Diba sabi mo sa 1 Corinthians 10:13, kaya ko daw. Pero bakit parang di naman? Kasi nakalimutan natin i-acknowledge si Lord. Nakalimutan natin faithful si Lord. Hindi yan sa sarili natin kakayanan, kaya natin pinakaya. Kundi dahil sa kakayanan ng Panginoon. 4. The fatalistic attitude. Wala na magbabago sa akin at wala nang nakakapagbago sa akin. Usually po, napanood yung mga ganyang lights sa mga romantic na mga telenovela. Sa Heart of Asia, yan. Sa TV. Kasi po every 8 ng umaga, nagbubukas ako ang TV niyan. Maglalabasan yung mga palabas, mga Asian novela, ganyan. Common na line, wala na, hindi ako kayang baguhin ng kahit na sino. Ito na ako. Pero sometimes, may gano'n tayong kaibigan eh. Nasabi nila, kahit naman yung Diyos mo, gawa yung baguhin niya. Dito na ako, ganito pa simulat umat sa pool, ganito na ako. Hindi na ako kayang baguhin. Pang-apat na rason, bakit nalalaglag tayo sa temptation? Dahil meron tayong rationalized mindset. O fixed na mindset na wala na magbabago. Ito na ako. Another dangerous mindset that leads many Christians into temptation is the belief that change is impossible. That no one, not even God, can transform us. This mindset fosters a sense of hopelessness. Kung kaya mo pinagsakluban ka ng langit at lupa, dahil hindi ka na magbabago. Kaya sa pamilya, may tinatawag daw na black sheep. Hindi ko pa alam kung, ako po, huwag naman po nawa sa atin. Pero sa pamilya talaga, meron talagang, hindi mo black sheep. Meron talagang nakulit. Yung talagang stubborn na anak. Yung stubborn na anak. Isa pa nga, hindi na nga minsan anak, may yung stubborn eh. Pati na din yung magulang, stubborn na din. Kasi anak din naman sila na kanilang mga magulang. May mga ganun, stubborn, matigas ang puso. Kung akala nila, wala nang magbabago, ito na ako. Kaya ginagawa yung rason para mas mapatuloy pa sa kasalanan. Dati po, before my totoong conversion po, sa pananampalataya, hindi ko rin po ako ng ganong thinking. Nakakala ko, ito na ako, wala nang magbabago sa akin. Kaya nagpatuloy po ako sa sin. Tapos inisip ko naman, wala na akong ibang kakampi, ako na lang, sarili ko na lang. Ngayon inisip ko, nagpatuloy ako sa kasalanan. Pero habang napapatuloy ako sa kasalanan, nauubos ako. Parang wala ako, parang lahat ng nasa paligid ko kalaban. Kahit yung pamilya ko kalaban. Pero sinasabi ng Biblia, that is not true. There's a possible way out. Nasa ganitong thinking, sa fatalistic attitude. Basahin po natin ang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, the new is here. Kapag binago ka ng Diyos, binago ka niya. Period. Huwag mong isipin na sabihin ng iba. Kapag binago ka ng Lord, i-period mo na yun. Wala nang epekto sa akin na sinasabi nyo kasi binago ako ng Diyos mismo. At alam ko sa sarili ko yun. Kapag pinanghawakan nyo na binago kayo ng Panginoon, binago na kayo.
Nagkakamali tayo pero hindi yung dahilan na iwaglit sa isipan natin na binago tayo ng Diyos. Kasi walang perfecto sa atin. Habang tayo nabubuhay na patuloy dito sa mundo, patuloy at patuloy tayo magkakasala. But here's a bonus. You are a children of God. You are His family. Diba? Nagkakasala ka, pero hindi ka inaalis ngayon sa pamilya niya. Nang dahil doon. Kasi alam ng Diyos na magkakamali at magkakamali ka. Kaya kailangan ng Diyos na mas magpatuloy ka pa sa Kanya. Huwag niyong ibuksan ng mga tenga niyo sa kabila. Lagi sa Lord. Binago ka na. Period. Kapag may nalapit sa'yo, bago sa'yo. Keep in mind, take heart, the Lord has changed you. He already do. Binago ka na. Binago na tayo. Tayo may binago ng Panginoon. Amen. Parang hindi lang binago sa atin. Tayo may binago ng Diyos. Amen. Our identity is no longer defined by our past mistakes or temptations, but by our relationship with Jesus. Ito lang ang nade-define sa atin kung sino na tayo. And siya lang mismo ang deserving na mag-define sa atin. Wala nang iba. Sabi sa Romans, walang lalim, lawak, layo ang kaya makapagpaano sa atin, makapagpalayo sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ang mabubuklod sa atin. Ayan ang tuwa. 5, last po. The spiritually overconfident. For sure, marami na sa community ng Christian. Yung maraming nabasa, araw-araw the devotion. But there's a problem. There's a problem. Merong pride. Okay, nasya ka na. Alam ko yan, hindi sa'yo. Kaya mali yan. Mali yan. Hindi lagi na nakita, mali yan. Sa paligid niya. Lagi siyang tama. Tanggalin po natin ang ganun attitude na tama tayo palagi. Ito po ang sinasabi sa point 5. Our closeness to God does not accept us from facing temptations. In fact, the stronger our relationship with God, the more the enemy may attempt to pull us away. Feeling spiritually secure or immune does not change the reality that we live in a fallen world where temptations abound and human strength alone is insufficient to resist them. Ang ating pong pagiging spiritual or mature man tayo in faith won't justify. No? Hindi po yung dahil. Kaya kung marami na sa temptation, kaya nila, malakas na sila. Ay, malakas na ako, kaya ko ng labanan yan. Kaya same po na kayo sa point 3. Sa point 2 na the poison, the past success poison. Meron po isang kwento, pastor. Totoo po ito. Pastor po siya. Ngayon, napag-desisyon na niyang pumunta sa club. Pumunta sa mga bahay aliwan. Isip na kasi, ano na siya, mature na siya. Malakas na siya, spiritual. Ngayon, one night, pumunta siya sa bahay aliwan. Titignan niya daw kung kaya niya. Nakaya niya. Pumasok siya. Ano po ang nangyari? Kalabas niya, Lord, patawarin mo ko. Wala pong mature kapag sa temptation. Wala pong ganun. Ang temptation po, wala pong pinipili. Kahit malakas ka. Dati ko po yung may mahabang pasensya. Walang pinipili ang temptation na patutumbayin.
Ang una na inaatake, yung lumalayo sa Diyos. Ang unti-unti na lumalayo. At yung mga mas lumalapit sa Diyos. Ano? Sila yung talagang mas inaatake. Kaya kapag ikaw, may ganito kang, kapag ikaw ay spiritually overconfident, you will fall into temptation. Kasi nagiging haughty ka. Nagiging pride ka. Na you believe yourself na you can overcome this temptation dahil Lord, ako ay mature na. Nangyari na po yun sa atin. Hindi man naman nangyari sa pastor, katulad ng pastor, pero may part ba na nangyari sa atin na nalaglag din tayo sa ganung sitwasyon. Sa mga sitwasyon na akala natin, malakas tayo. Pero, nangyari, nag-fall tayo. Even Jesus, who was without sin, faced temptation during his time on earth. Matthew 4:11. Diba sa Satanas mismo, nilapitan yung Diyos? Sabi niya, kung ikaw nga talaga, nanganap ng Diyos, gawin mo ang tinapay, ng bato. Eh si Jesus, we will learn is 40 days fasting. Tapos yun, sabi, ito pa yung maganda, yung bibigyan po natin, sabi ng Biblia, bibigyan po tayo ng point ng Bible. Ito po ang maganda. Bibigyan tayo ng wisdom na ang temptation, inaatake na kung ano yung mas kailangan natin. Jesus was first, for sure. Kasi nasa earthly body siya. He was hungry. Kasi nasa earthly body siya. So, Satan devise a plan. Sabi siya kay Jesus, muna na yung tinapay. Bato. Sige nga, gawin mo ang bato. Ay, gawin mo tinapay yung bato. Hindi nagtagumpay. Pangalawa, ano yung pangalawa? Punta ka sa templo. Ay, worship. Worship mo ako. Bow down ka sa akin. Bibigyan ko sa'yo lahat. Ang nakikita mo. Ang sinabi ni Jesus, it is written. Ang Diyos lang dapat mong sambahin. Ang Diyos lang dapat mong sambahin. Ano yung pangatlo? Tumalon ka. Tingnan natin kung talagang niligtas ka na manghel na Diyos. It is written. Do not test the Lord your God. Hindi ang tamang tayo kaaway. Baka tayo sa first part, tama na lalakad tayo sa wilderness. Sige, gagawin ko tinapay. Gutom na ako eh. Gutom na ako. Alam ni Lord yung temptation, alam niya yung feeling na matem. Pero nag-remain siya na obedient sa Panginoon. Tayo simpleng temptation, nagkukol na tayo. Simpleng temptation, we felt like, Lord, I can do this alone, without you. I can live my life without you. Pakalikan tayo na. This example reminds us that no one is beyond the reach of temptation. Wala pong malayo. Kung walang malayo sa kamay ng Diyos, wala ding malayo sa kamay ng tukso. Wala pong malayo. Lalo po ang kabataan niya yun, may mali. Yung mga universities natin, natuturo ng mga teachings na hindi na align. Hindi talaga align sa Bible. Tapos ina-adapt yung mga teachings na i-eradicate si Lord. Kaya niya yun. Kasi sabi niya ba, kaya nyo mabuhay na wala ang Diyos. Galing tayo sa unggoy. Bayad ba kayo katabi niyo unggoy? Bayad ba kayo nanay niyo unggoy? Ako pa, di ako pa pag-isip ko sa mga unggoy katabi ko. Sila nagtatok-tatokan. Ano naman gano'n? Yan na pa ako teaching isa pa. Tinuturo ngayon sa university. Kung anong nararamdaman mo, ikaw yun. What you feel is who you are.
Diba kapag nalaman mong babae ka, babae ka. Kapag lalaki ka, lalaki ka. Kahit babae ka. Babae ka, kahit lalaki ka. Kapag nalaman mong pusa ako, pusa kaya ako. Kapag nalaman kong hotdog ako sa rep, hotdog kaya tayo sa rep. Hindi po ito. O isa po yung device na kaaway ng kapatid. Sa Genesis, yung parang kitang-kita nun sa Genesis. Ini-steer ng kaaway yung emotion natin. Para lang magawa natin yung plano niya. Si Eva? Talaga si Eva eh. Amen. Yan din si Adam eh. Yan talaga yung Eva at Adam na yan. Ito po ang ating ninuno. No? The way how Satan works to them is ganoon din ang ginagawa sa ating kaaway. Gusto niya kainin natin yung prutas na ipinagbawal ng Lord. Gusto niya. Satan, kaya siya pinangalanan, Satan is the great deceiver. Siya ang father of all lies. Kaya kapag kayo, mayroong tao pumunta sa inyo, o kayo mga babae, dalaga, o binata, pumunta sa inyo, inalo kayo na, I can give you all the things. Kahit stars pa, susukitin ko yan. Bibigay ko sa'yo kahit mainit pa. Parang sinabi mo rin siya. Ano sabi ko yan? I can give you all the things. Yun ang ginagawa ng kaway. Nasabi sa yun, kaya ko bigyan sila. Kaya ko yan. Kahit isa pang napakagarang wedding, kaya ko yan. Pero isang problema, ilalayo ko sa sarili. Sige, 1 million na budget natin sa wedding. Pakakasal lang kita. Dadalhin kita sa Boracay yung dahil papakasal. May mga dolphin pang lulutang, tatalon sa iyo. Ipipicture natin ng pagkasama. But the problem, I will sue you. Inahalin nila kita sa Lord. Yun ang ginagawa ng kaaway sa atin. Nagagandaan kasi tayo sa binibigay eh. Ang tuloy, nakawala tayo sa Diyos. As long as we live, ito na po last, as long as we live in this world, temptation will be a constant presence. It's not our proximity to God that guarantees immunity, but our reliance on Him that empowers us to stand firm. Temptation is not a sign of failure. Rather, it's an opportunity to trust God. Because you can do nothing. To trust God to see how the Lord works through you. To trust God and to allow you to experience temptation kasi bakit? Nang malaman mo the Lord is always faithful, He will bring you out of your situation. God will bring us through. He will get us through this circumstance na naranasan natin. Kaya tayong itawid ng Panginoon. Kaya ang sarap natin yan eh. Dahil ba sabihin natin, kaya sabihin natin gano'n, sabihin natin, itatawid ako ng Panginoon. Sabihin nga po natin, itatawid ako ng Panginoon. Tatawid ako ng Panginoon. Amen. Itatawid tayo ng Diyos. Conclusion po tayo. James 4:7. Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Wag niyong lalapitan ng demonyo. Resist. Kaya sa babae, tinatawag na tayo nagdadala ng ano eh. Sa bahay natin, kaya natin eh.
Kapag yung makulit ng mga anak, hindi na ka. Mga ganun. Mostly sa mga magulang natin, sa mga nanay, no? Nanay kasi naman talaga, question lang naman. Ano tayo maging demonyo? Sabihin na natin, resist the devil. Resist the devil. No? Sabi mo sa mga akin, anak, resist the devil. Anak, hindi ka demonyo. Okay? Resist the devil. Anak. Kasi pagkain ng anak mo, baka isipin niya, may suwi niya sa ulo niya. Lagi mo sinasabihin ng demonyo. Huwag na lang. Sabihin natin, anak, resist the devil. Sabihin natin sa mga sabi natin, resist the devil. Kasi kapag nalisa sa atin ng devil, he will flee. Ang Diyos inalaw sa Satan na subukan si Job. Pero hindi inalaw ng Lord na patayin si Job. Ganun tayo. Inalaw tayo masubok, pero hindi inalaw ng Lord na patayin tayo ng kaaway. Sovereign ng Panginoon natin. Ang authority ng Lord, napaka makapangyarihan. Kaya, submit yourselves to God. Always. Acknowledge. Resist the devil. And he will bring from us. Ganun po ba? Pero pangapatan natin ba na dito po kayo? Sabi ng maraming Panginoon, maraming salamat sa mga ito. Salamat, Lord, sa isang magandang mensahe mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay na ginamit mo. Lord, hindi ko po kami, Lord, ng guidance mo. Hindi po kami ng protection mo. Dumaan mo ng mga temptation, Lord. Lagi mong i-remind sa mga sarili namin na resist and submit to you, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Salamat sa isang mabuting salita mo, Lord, na patuloy sa amin araw-araw na nagtatawid. Araw-araw. Hindi ka pumakalya, Panginoon. You are always working. You always do miracles, Panginoon. Lord, naniniwala ako na kaya-kaya mong gumawa ng himala hanggang sa susunod. Kaya-kaya mong itawid ang mga anak mong ito sa anumang dadaanan nila. Temptation man ito, Lord God, kaya-kaya mo silang itawid. Lord God, we desire us to be conformed in your image, Panginoong Jesus. Ang nais mo sa amin na lumago at maging kalarawan mo, Panginoon. At Lord God, at gaya na sinabi mo, watch, pray. Dahil napakahina na aming mga laman, Panginoon. At gaano pa kalakas ang aming mga spirito, Panginoon. Lord, kami hindi ng gabay mo, na protection mo, Lord God, sa ginagawa ng Diablo, Panginoon. Sa pangalan, wala mong Panginoon Jesus. Ibigay mo sa amin, Lord God, dinamit mo sa amin, Lord God, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Iparamdam mo sa amin ang kaluwalhatian mo, Panginoon. At Lord God, kami patuloy mong akayin, Panginoon, sa nais mong mangyari sa mga buhay namin, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Lord God, patuloy namin ang salita mo sa mga buhay namin. To all the glory, praise, and honor, in Christ's mighty name, and everybody listen.